Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ang balita ngayon. Title, Isang Krimen. Nagbigay ng reaksyon si former COA, COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon kaugnay ng umano'y mamahaling koleksyon ng relo ni Manila 6th District Representative Benny Abante, kabilang ang naiulat na pagsusuot ng isang Richard Mille RM11-03 flyback sa gitna ng pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment complaints laban kay VP Sara Duterte. Matatandaang naging usap-usapan ang ulat ng umano'y rare variant ng relo na tinatayang nagkakalaga ng 20 hanggang 40 million pesos. Grabe naman to. Ito, may relo ako. Ayan. Ukay-ukay. Nabili ng anak ko sa US. Sa ukay-ukay. Ang tawag nila doon sa ukay-ukayan nila. This is only $4. $4. Sa kanya naman, 20 to 40 million pesos. Ano ba yan? Malignant and a crime. Sa kanyang payag, diritsahang sinabi ni Atty. Guanzon, if you, Congressman Abante, has no other means of income other than being congressman, then wearing a very, very expensive watch is malignant and a crime. Ayon kay Guanzon, mahalagang masagot ang tanong kung may iba pang lehitimong pinanggagalingan ng kita ng isang halal na opisyal, lalo na kung ang halaga ng mga personal na ari-arian ay tila hindi tugma sa inaasahang kita mula sa posisyon sa gobyerno. Sa ilalim ng konstitusyon, inaasahan ang mga opisyal ng pamahalaan na mamuhay ng simple at iwasan ang labis na pagpapakita ng karangyaan. Dahil dito, muling nabuksan ang diskusyon sa social media tungkol sa transparency, salin at iba pang obligasyon ng mga public servant na magpaliwanag sa publiko kung kinakailangan. Sa ngayon, wala pang opisyal na tugon si Representative Abante sa pahayag ni Atty. Guanzon at sa mga tanong na ibinabato online hinggil sa kanyang umano'y koleksyon ng mamahaling relo. Tingnan natin ang nag-react, ano? 8,800 reaction, 6,000 ang nag-like. Nag-like ako sa tanong ni Atty. Guanzon. 2,200 ang tumatawa. Sinong tinatawanan? Siguro yung mga relo ni Abante at 208 ang galit. Mga comments. Alan Apilado, money is the root of all evil. J. Jude Manlunas, naghahari na ang mga ngagba at mga magnanakaw ngayon. Pansinin niyo halos tikom lahat ang mga institusyon ng gobyerno at mainstream media at namumuno sa simbahang katoliko. Samuel Aguila, meron siyang business, yung tithes and offering. Yes, malaki-laki ang tithes and offering sa mga malalaking simbahan, lalo na kung ang mga members ay givers. Kaya lang, pera ng Panginoon yan, hindi pera ng pastor o bishop. Gon Friend Suarez, alam na galing sa malitang yan. Jefferson Solinap, Abante ba apelyido nito? Nakakaya, mama ko, Abante ang apelyido. may mga nakakausap akong mga pastor na mga baptist. Nako, sabi nila, hindi namin kasama yan. Dinidisown nila. Hindi ganyan ang mga baptist kasi parang baptist pastor o bishop siya. Kaya lang, marami kasing klase-klase ng mga baptist. So yung mga nakakausap ko, marami kaming kaibigang mga baptist, pastors, workers. Actually, ang unang nakapagturo sa amin ng salita ng Diyos pagdating namin sa Mindanao, mga baptist. Grounded sa Word of God ang mga baptist. Kaya lang, ibang-iba itong si Bishop o Pastor Abante, pinagmamalaki ang pagiging baptist niya. Kaya lang, ang dami namang nagre-reklamo sa kanya. Ano ba yan? So, malala ko yung preaching last Sunday pag simba namin. Sabi ng pastor, yung idols of the heart. Ano yung mga pwedeng gawin natin? Ang idol is anything that takes place, the place of God in our lives, in our hearts. Na yung bagay na yun ang nagbibigay sa iyo ng kaligayahan at hindi ang Diyos. So ano yun? Yan, pera. Isang idol, ang pera. Ano pa? Possession o material wealth, kagaya ng relo, bag, mamamahaling sakyanan. Diniscuss yung lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life.
Ano yung pride of life? Yun daw. Yun, magsuot ka ng mga mamahaling bagay. Isang, ano yun, ng pride of life. Ano yun naman yung lust of the eyes? Yung covetousness, kung ano ang makita mong suot ng kapitbahay mo. Wow, meron siyang bagong sakinan. Dapat magkaroon din tayo ng bago. Parang, kung anong meron sila, dapat meron ka rin. Yun, yung lust of the eyes. Ano naman yung lust of the flesh? Most often, sexual sin ito. Kailang, pwede rin, ano ito, yung sa pagkain. Kasi flesh yung gluttony. Yung sobrang, ano mo sa pagkain na wala ka ng control, gluttony. So, lust of the flesh. So, yun po ang iwasan natin. Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life.